date ako. Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga. More pa! Dear MOR, ibang kilig sa urig. Dear MOR, magandang araw sa inyo at sa mga nakikinig na rin ng inyong programa. Ako si JJ, isa ako sa mga avid listeners ninyo na araw-araw nakikinig para ma-inspire. Hindi ko napapahabain pa ito dahil gusto ko nang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa buhay. 10 years old lang ako noon nang iwan kami ng tatay ko para sa babae niya. Sa murang edad ko na yun, namulat na ako sa sakit at hirap na pwedeng maranasan ng isang taong nagmamahal. Araw-araw umiiyak nun si mama at halos hindi na kumakain. Pati kaming mga anak niya, napabayaan na niya dahil sa paghihintay kay papa. Mabuti na lang dahil tinutulungan kami ni Tita Sally kaya unti-unti naging okay na rin si mama. Sa mga panahon na yon nakaramdam ako ng galit kay papa. Natanong ko nga, ano bang meron sa babae niya na hindi niya makita sa amin? Mahal naman siya ni mama pero ba't nagawa pa rin niya kami iwan? Lumaki akong may malaking galit sa tatay ko. At ang galit na yon ang nagpabago sa akin. Naging pasaway ako at matigas ang ulo. Hindi nag-aaral ng mabuti at walang ibang inaatupag kundi ang makipagbarkada. Palagi akong tinatanong ni mama kung ano ba raw ang nangyayari sa akin pero hindi ko siya masagot. Hindi ko rin kasi alam kung ano ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Saan ka na naman nanggaling? May birthday party lang yung kaibigan ko. Ang sabi sa akin ni na Anjo, kanina ka para umalis doon. Ngayon, saan ka nagpunta? Huwag mo akong tatalikuran dahil kinakausap pa kita. Hindi mo ba alam na nag-aalala ako sa'yo dito? Buong magdamag ako naghintay dahil hindi ako makatulog hanggat hindi ka nakakauwi. Sino ba nagsabi sa inyo na maghintay kayo? Alam niyo naman na ganito talaga ako umuwi, di ba? Parang di naman kayo nasasanay. JJ naman, kailan mo ba aayusin ang buhay mo, ha? Ayan, tingnan mo yan. Bagsak ka na naman sa 4 mong subjects. Kinausap ako ng dean nyo at sabi niya hindi ka raw pumapasok. Nakakantok sila magturo eh. Imbis na tulugan ko sila sa klase, hindi na lang ako papasok. Ano ba, JJ? Hindi mo ba nakikita yung kahalagahan na makapagtapos ka sa pag-aaral? Graduating ka na. 1 taon na lang matatapos mo na yan eh. Ngayon ka pa ba maglolo ko? Hindi ka naman ganyan dati. Simula Simula nang iwan tayo ni Papa para sa babae niya, nagkaganto na ako, di ba? Pues, siya sisihin niyo, wag ako. Dahil kung ano man yung nangyayari sa akin, dahil yun sa kanya, dahil sa pagiging babaero niya. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng papa mo. Dahil kahit anong mangyari, tatay mo pa rin siya. Simula nang umalis siya dito sa bahay, wala na rin siya karapatan sa buhay ko. Wala na akong tatay. Manahimik ka! Simula ngayon, bawal ka nang lumabas. Wala kang ibang pupuntahan kundi school at bahay lang. Babawasan ko ang allowance mo at ibabalik ko lang yun kapag tumino ka na. Ma, hindi niyo pwedeng gawin yan. At sino may sabing hindi pwede? Ako ang nanay mo kaya sa ayaw mo man o sa gusto, susunod ka sa akin. JJ, saan ka na naman pupunta? Bumalik ka dito! Tulog na kaya yun? Matawagan niya. Hello? Krista, bumaba ka na bahay niyo. Nandito ako sa labas. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Ano ba, JJ? Alauna na ng madaling araw. Umuwi ka na. Nag-away kami ni Mami. Sige na, bumaba ka na dito. May dala akong pagkain. Please. Oo na, sige na, bababa na. Hintayin mo ako dyan, ha?
Ano na namang problema mo? Inaantok pa ako eh. Panay naman reklamo eh. Di mo man lang ba ako papapasukin? Pasok. Diyan na lang tayo sa may garden ha. Tulog na si mama eh. Okay lang. Tara. Ayan. Bumili ako ng mga chichirya tapos ito yung sa'yo. Sa akin tong beer. Iinom ka na naman? Akin na nga yan. Hindi ka pwedeng uminom. Pagbigyan mo na ako. Kita mo na nga nag-away kami ni mama kanini. Eh ano ba kasing nangyari at inaway mo na naman si tita? Ngayon, nanermon dahil hindi raw ako pumapasok. Bawal daw akong lumabas. Alam mo kasi JJ, subukan mo kayang magpakatino ano. Maawa ka nga sa mama mo. Isipin mo na lang ha. Mag-isa niya kayong tinaguyod kaya yung pag-aaral na lang ng mabuting maibibigay niyong sukli sa kanya. Hindi naman kasi ito mangyayari kung hindi kami iniwan ni Papa at pinagpalit sa iba eh. Tapos na yon. Kahit anong pagmamaktol mo pa dyan, wala nang magbabago. Bakit hindi yun yung gawin mong inspirasyon para magtapos ka sa pag-aaral, di ba? Pasalamat ka nga, panay pagbibigay sa'yo ng chance ng di natin eh kasi alam niyang may utak ka. Huwag mo sayangin yung opportunity mo. Ewan ko ba, Krista? Simula nang maging ganun yung pamilya ko, nawala na ako ng gana sa buhay eh. Gabi-gabi naririnig ko si Mama na umiiyak sa kwarto niya. Hindi ko mapigilan na magalit ng sobra kay Papa. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami mahihirapan ng ganito eh. Kaya nga tumigil ka na dyan sa kalokohan mo. See? Nahihirapan na yung mama mo. Huwag mo nang dagdagan pa. Mag-aral ka ng mabuti at tigilan mo yung pag-iinom mo at pambababae mo kasi walang magandang maidudulot sa'yo yan. Baka mamaya makabuntis ka nang wala sa oras. Hoy, hindi mangyayari yun no. Ako pa. Hoy, hep-hep. Huwag mo nga sabihin at i-describe pa sa akin kung anong ginagawa mo kasi kinikilabutan na ako eh. Eh bakit kasi hindi ka mag-boyfriend para makasakay ka sa mga pinagsasasabi ko? 20 years old ka na pero mukha ka pa rin inosente. Hoy, huwag mong iniiba yung usapan natin ha. Magbago ka na, JJ. O paano ko gagawin yun? Umpisahan mo sa pag-aaral ng mabuti. Paano nga ni? Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa lahat ng lessons mo. Kapag may hindi ka naiintindihan, tutulungan kitang intindihin yon lalo na at malapit na yung midterms natin. Kapag may research ka, tutulungan pa rin kita. Talaga? Gagawin mo yun? Oo naman. Alam mo naman na sa lahat ng bagay maaasahan mo ko eh. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako palagi para sa'yo. Promise yan. Promise? Oo nga, promise. Kahit ano pa yan, gagawin ko para matulungan lang kita. Kilala mo ko, ayaw kitang nakikitang nahihirapan. Sa punto ng buhay kong yun, hindi lang si Mama ang pilit umiintindi sa akin, kundi pati na rin ang kaibigan kong si Krista. Magkaibigan na kami simula pa nung high school at mas lalo pa kami naging malapit nang mag-aral na kami ng college sa isang university. Siya ang palagi kong nasasabihan ng nararamdaman ko kaya naman kabisado na niya ako. Mabait na babae si Krista. Hindi lang yun, maganda at matalino pa siya. Hindi ko lang maamin na simula nang maging magkaibigan kami, may crush na ako sa kanya. Ayoko lang i-pursue itong nararamdaman ko dahil una, ayokong masira ang pagkakaibigan namin. At pangalawa, kung sakaling ma-develop ito at matutunan ko siyang mahalin, ayoko namang masaktan. Pero ganun pala yun. The more na pinipigilan mo, mas lalong tumitindi. Habang tumatagal kasi, saka ko lang nare-realize na mahal ko na pala si Krista. Mahilig man ako sa babae pero walang nakakahigit sa kanya. Pakiramdam ko kasi I'm not good enough for her. Pero mahal ko na siya at kahit anong gawin ko, hindi na siya maaalis sa puso't isipan ko. Nang dahil sa impluensya at pati na rin sa mga sinabi ni Krista sa akin, parang nauntog ako sa katotohanan. Kaya naman, nagdesisyon akong magbago bago mahuli ang lahat.
Anak! Congratulations! Salamat po, Ma. I'm so proud of you, anak. Pinakita mo sa akin na hindi sayang ang lahat ng pinaghihirapan ko para sa inyo ng kapatid mo. Kahit naging matigas ang ulo mo noon, eto, hindi mo pa rin ako binigo sa huli. Ma, huwag ka na nga umiyak dyan. Dapat nga masaya tayo kasi nakagraduate na ako eh. Sobrang saya ko lang kasi talaga. Kuya, congratulations! Sa wakas nakatapos ka na rin. Sa susunod na taon, ako naman yung gagraduate. Aba, dapat lang dahil tayo na ngayon ang tutulong kay Mama. Siya na nga alagaan natin, di ba? Nako, ang suswerte ko naman sa mga anak ko. Ma, para po sa inyo itong medal ko. Oh, bakit mo sa akin ito binibigay? Kasi kayo dapat ang binibigyan ng award dahil sa pagiging matyagaan niyo sa akin. Lalo na noong mga panahon na pasaway pa ako. Hindi ka sumuko sa akin at nagtiwala pa rin. Pinapaiyak mo na naman ako eh. Siyempre, anak kita. Kahit maging sino ka pa, mamahalin pa rin kita. Huwag kang mag-alala, Ma. Maghahanap ka agad ako ng trabaho para matulungan na kita sa bahay. Kahit ako nang bahala sa mga pangailangan ni Gilbert. Nako kuya, gusto ko yan ha. Taasan mo yung allowance ko ha. Hindi. Baka mamaya, panlibre mo lang sa girlfriend mo eh. Uy, hindi ha. Binasted nga ako ni Ina eh. Yan, pinaalala mo na naman. Okay lang yan. Marami pa namang iba dyan eh. Madaling sabihin para sa'yo kasi may Krista ka naman. Oy, hindi ko girlfriend si Krista, no? Sus, hindi raw girlfriend eh. Halos araw-araw kayo magkasama. Totoo ba yun, anak? Kasi kung totoo, botong-boto naman ako kay Krista. Mabait, matalino, maganda pa. Nandiyan na pala yung girlfriend mo eh. Hi, Ate Krista. Hello, Gilbert. Good afternoon po, tita. Good afternoon din and congratulations. Parehas kayong cum laude ni JJ. Bagay na bagay. Thank you po. Nasaan ang mga magulang mo? Hindi po sila nakarating eh. Biglaan po kasi may nangyari sa business namin sa Tarlac kaya kailangan po nilang asikasuhin. Ah, ganun ba? Sige, ganito. Sumabay ka na lang sa amin sa pagse-celebrate. Naku, wag na po tita. Okay lang po ako at saka nakakahiya naman po sa inyo eh. Huwag ka nang mahiya. Total naman, mukhang magiging parte ka na ng pamilya namin. Po? Ma! Wala, iha. O siya, sumunod kayong dalawa sa amin ni Gilbert, ha? Sige po, Ma. Uy, pagpasensyahan mo na si Mama. Nagbibiro lang yun. Okay lang. Wala naman akong narinig eh. Tara, sumunod na tayo sa kanila. Sandali. Pwede ba kitang makausap? Sa tahimik na lugar? May gusto lang akong sabihin. Sige. Tara. Oh, ano na yung sasabihin mo? Sa totoo lang matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo kaso palagi ako inuunahan ng kabay. Tsaka syempre, takot na baka magalit ka sa akin. Hindi ako magagalit sa'yo, promise. Saka, kailan pa ako nagalit sa'yo, di ba? Kaya okay lang yun. Sige na, sabihin mo na. Krista, Yes? I think I'm falling in love with you. Alam ko iniisip mo ngayon na baka hindi totoo yung sinasabi ko sa'yo. Na baka niloloko lang kita pero nagsasabi talaga ako ng totoo. Hindi ko alam kung kailan at paano ko ito naramdaman. Basta alam ko lang ayaw na kitang mawala pa sa tabi ko. Gusto ko ako yung rason na mga ngiti mo. Hindi ko kaya na makita kang may kasamang iba at sila yung nagpapasaya sa'yo kasi gusto ko ako yun. Sigurado ka ba dyan sa nararamdaman mo? Mahal na talaga kita. Talagang talaga? Talagang talaga. Eh paano yan? Mahal na rin kita. Matagal na. Hindi ko nga alam kung manhid ka lang o hindi mo talaga ako napapansin eh. Sa lahat ba naman ng babaeng nakapaligid sa'yo? Siyempre ang tingin mo lang sa akin, best friend mo pagkatapos. From now on, sa'yo lang ang puso ko. Sa'yo lang ako titingin kasi ikaw lang ang gusto kong makasama sa bawat araw ng buhay ko. Kahit kailanman, hindi ako nawala sa tabi mo eh. Pues, magmula ngayon, hindi na kita bibitawan. Akin ka na lang. At hindi na rin ako magpapabitaw kasi sa'yo lang ako. So, tayo na? Pag-iisipan ko. Ligawan mo kaya muna ako. Di ba ganun naman talaga dapat? Sige. Malalaman mo kung paano manligaw ang isang tulad ko.
Hindi nagtagal nagawa rin akong sagutin ni Krista. At para sa akin, siya ang pinaka-perfect girlfriend. Mabait, maalaga, malambing, at palagi kong nararamdaman ang pagmamahal niya. Pero may mga bagay talaga na kapag nakasanayan mo na, ang hirap alisin sa'yo. Sa akin, yun ay ang pagiging babaero. Mahal ko naman si Krista. Mahal na mahal, pero nahahati ang atensyon ko sa tuwing napapalapit ako sa ibang babae. Lumipas ang 2 taon, hindi pa rin ako nagbago. Alam kong maraming magagalit sa akin at magsasabing ang lakas ng loob kong saktan ng isang katulad ni Krista. Babe, after dito, saan tayo pupunta? Eh di uuwi sa kanya-kanyang bahay. Wala ba tayong ibang gagawin? Alam mo na, since first monthsary natin First ngayon. monthsary? Oo. Eh di ba 1 month mo na akong girlfriend? Girlfriend? Kailan ko sinabing girlfriend na kita, Andrea? Di ba ilang beses na tayo nagdi-date? Tapos may nangyayari na rin sa ating dalawa. Siyempre, iisipin ko boyfriend na kita. Tama naman ako, di ba? Kapag sinabi kong girlfriend kita, may sinabi ba ako? Wala, di ba? Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano, dahil fling lang to. May girlfriend na ako. Sino? Yung girlfriend mong boring. Pinagtsatsagaan mo pa rin yun? Akala ko ba gusto mo yung babaeng exciting at adventurous? Eh bakit kayo pa rin hanggang ngayon? Wala kang alam kaya manahimik ka dyan. Oh, sino yan? Yung girlfriend mo? Akin na nga yan. Ako sasagot. Ano ba? Siguro natatakot ka dahil hindi niya alam na niloloko mo lang siya, no? Oh, kawawang babae. Walang alam na pinaglalaroan mo lang siya. Kung ako sa kanya, hihiwalayan na kita. Para din mas dumali lang lahat. Ako na lang magsasabi. Pwede ba tumigil ka na? Ha? Bahala ka dyan. Huwag ka na magpapakita sa akin, JJ? Krista, ano ginagawa mo dito? Siya ba? Eh, hindi naman pala kagandahan. Sino siya? Sino ako? Ako si Andrea. Girlfriend Manahimik niya ka na, ako. ha? Halika sa labas. Bakit kasi nagpunta dito? Totoo ba yung sinabi ng babaeng yun? Na girlfriend mo rin siya? Sumagot ka, JJ. Totoo ba? Hindi ko siya girlfriend. Eh ano? Fling? Ka-one night stand? Tama pala lahat ng hinala ko. Nung una kasi binabaliwala ko lang nararamdaman ko eh. Sabi ko, hindi mo naman sa akin magagawa yun. Nagtiwala ako sa'yo, JJ. Okay, I'm sorry. Sorry na para gumaan ang loob mo. Kung nakakagaan ng loob yung salitang sorry, bakit hanggang ngayon marami pa rin nasasaktan? O ano gusto mo? Maghiwalay na tayong dalawa? Ganun ba? Itatapon mo yung 2 taon nating relasyon dahil lang dito? Nagsabi na ako sa'yo ng totoo. Humingi pa ako ng tawad. Hindi pa ba sapat yun? Hindi mo na ba ako mahal? Kaya ba kasama mo yung babaeng yun dahil ayaw mo na sa akin? Ilang beses ko pinalampas lahat ng pambabaliwala mo sa akin. Hindi mo nga ako binibitawan. Pero sinasaktan mo naman ako. May kulang ba sa akin? Kasi kung meron, sabihin mo lang, magbabago ako para sa'yo. Alam mo, Krista, mas mabuti siguro kung maghiwalay na tayong dalawa. Ayaw na kitang saktan pa. At alam kong may makikilala ka pang iba na masigit sa akin. Mahal na mahal kita, JJ. Lahat titiisin ko, huwag ka lang mawala sa akin. Hihintayin kong dumating yung araw na mararamdaman mo na mahal mo na ako ulit. Basta, nahahabaan ko yung pasensya ko at aasa ako magbabago ka rin. Kahit kaunting pagmamahal lang ang maibigay mo sa akin, tama na yun sa akin. Okay lang yun. Basta wag mo lang akong iwan. Ma, nandito na po ako. Anak, mabuti at nandyan ka na.
may sorpresa ako sa'yo. Ano po yun? Anak, ikaw na ba yan, JJ? Binatang-binata na ang panganay mo, Jessie. Alam mo bang cum laude yan ang graduation niya? At hayaan, may magandang trabaho pa. Proud na proud ako sa anak natin yan. Kamusta ka Ano na? ginagawa mo dito? Anak, gusto kong makita ng papa mo. Matagal na kaming Hindi ko siya nag-uusap. papa. JJ, magbigay galang ka sa papa mo. Bakit ma? Nagbigay galang din ba siya nung basang iniwan niya na lang tayo na para sa babae niya? Hindi, di ba? Tapos ngayon babalik siya para saan? Para lukuhin niya kayo ulit? Tama na. Pilar, hayaan mo ng anak mo. Tama siya, malaki ang kasalanan ko sa inyo. Pero wala na yon. Kalimutan na natin ang lahat ng yon. Bumalik ang papa mo para bumawi sa atin kaya tanggapin mo siya. Bilis mo na makalimot, ma. Di ba walang gabing hindi kayo umiyak dahil sa ginawa niya? At ikaw, lakas ng loob mong bumalik dito, no? Para sabihin ko sa'yo, nabuhay kami na wala ka kaya hindi ka namin kailangan dito. Wala kang karapatan na bastusin ang ganyan ng papa mo. Kahit ano pang pagkakamali ang nagawa niya, tatay mo pa rin siya. At hindi na mababago yon. Kung kayo madaling makalimot, pues ako hindi. Dahil simula nang umalis yan dito, inalis ko na rin yan sa buhay ko. Nang makita ko ulit si Papa, nabuhay yung galit sa puso ko na matagal ko nang tinalikuran. Lahat ng sakit at hinanakit dahil sa pag-iwan niya sa amin, muling bumalik. Bakit ngayon pa niya naisipang bumawi kung kailan para sa akin huli na ang lahat? Mas lalo akong lumala. Inom dito, babae doon, lahat ng galit ko dinaan ko sa ibang paraan. Na kahit ang relasyon ko kay Krista ay naapektuhan na rin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Sariling multo. Nagpatuloy ang pakikipagbatigasan ko kay Papa. Hindi ko siya kinakausap dahil ni boses niya ayokong marinig. Aalis ako ng maaga sa bahay at uuwi ng madaling araw. Kuminsan pa nga sa apartment na ako ni Krista nag-overnight para lang hindi ko siya makita. Habang nakikita ko kasi siya, mas lalo lang lumalalim yung galit na nararamdaman ko. Ito pa ako. Ginagawa mo? Gising ka na pala, anak. Ito, ipinaghahanda ako ng agahan ng mama mo. Ito raw kasi yung na-miss niyang ginagawa ko sa kanya noon eh. Nung bago mo siya nilong at pinagpalit sa ibang babae? JJ, alam kong malaki ang galit mo sa akin, pero sana naman ngayon bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para bumawi. Bumalik na ako ulit. Hindi ka ba masaya? Hindi. Dahil naniniwala ako na hindi rin naman magtatagal, gagawin mo ulit yung ginawa mo sa kanya noon. Hindi ko na kayang gawin pa yun ulit. Maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala sa isang katulad mo? Ha? Alam mo ba kung gaano kasakit para sa isang anak na makitang umiiyak ang nanay niya? Wala akong magawa noon para mabawasan yung sakit na nararamdaman ni Mama. Kasi bata pa lang ako noon eh. Pero isa lang ang naging malinaw sa akin. Wala kang kwentang tatay. Kung papipiliin ako ng tatay sa mundo, hindi ikaw ang pipiliin ko. Hindi na kita pipilitin pa. Pero sana hayaan mo na lang akong bumawi sa inyo. Kung hindi mo na ako kayang patawarin, okay lang. Huwag mo lang akong pagdamutan ng isang pagkakataon. Pagkatapos ano? Ang bababae ka ulit? Sasaktan mo na naman si Mama. Huwag na. Umalis ka na lang dito sa pamamahay namin dahil hindi ka na parte ng pamilya namin. Wala na kaming tatay ni Gilbert. Kaya huwag ka na mag-aksaya pa ng oras na patunayan yung sarili mo dahil matagal mo nang pinatunayan na isa kang walang kwentang ama.
pa ako sa ala. Pero magsasara na tong bar. Kuya! Gilbert, pinawa mo dito. Di ba may trabaho ka? Kaka-out ko lang. Tinanong ko kasi kanina kina Joel kung nasaan ka eh. Baka nagpunta ka dito kaya dumiretso na ako. Bakit? Makikisabay ka, ano? Pwede ba? Sus, sakay na. Salamat, kuya. Kuya, alam mo, napansin ko kay Papa, mas lalo siyang naging malambing kay Mama. Sus, may ginawa kasing mali kaya bumabawi. Sa tingin ko, nagbago na talaga si Papa. Bakit hindi mo na lang siya bigyan ng isa pang chance? Kung si Mama nga, napatawad siya eh. Tayo pa kaya? Di mo na ba naalala yung ginawa niya sa atin? Iniwan niya tayo noon dahil sa babae niya. Tsaka hindi ako naniniwalang nagbago na yan. Paano mo sabi? Nakita ko siyang may kausap na ibang babae sa isang mall. Ha? Baka naman kaibigan lang niya yun. Kaibigan. Magkahawak nga sila ng kamay. Tapos kung minsan, naririnig ko pa siyang may kausap sa phone. Ano? Gulat ka rin ba? Kaya ako nga siya hindi pinapatawad eh. Dahil nararamdaman kong hindi na siya magbabago. Kapag ang lalaki natutong magloko, tuloy-tuloy na yun. Parang ikaw. Oh, ba't naman ako nasali sa usapang to? Babaero ka rin, di ba? Nakita kaya kitang may kasamang ibang babae. Hindi naman kayo naghiwalay ni Krista, so ang ibig sabihin nun, bababae ka. Hoy, huwag mo nga ako igaya kay Papa. Iba ako. Alam mo, sa kakasabi mo sa sarili mo na hindi ka gagaya, at dahil na rin dyan sa galit mo, hindi mo namamalayan na nagiging kagaya ka na rin niya. Gilbert, kahit anong mangyari, huwag mo munang sasabihin kay Mama sinabi ko sa'yo. Ako nang bahala. Oo, sige. Parang si Mama yung umiiyak ah. Pumasok na tayo sa loob. Patawarin mo ako. Ma, ano nangyayari dito? Pa, ano nangyari? Ba't umiiyak kayo ni Mama? Mga anak, patawarin niyo sana ako. Hindi ko sinasadyang magkamali ulit. Pilar, patawarin mo na ako. May babae ka na naman. Buntis ang babae ng tatay mo. Kapal na mukha mo, saktan ulit ang nanay ko, ha? Hindi ka na naawa, ha? Hindi ka na naawa! JJ, tama na yan. Huwag mong saktan ang papa mo. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Naniniwala kayo sa kanya, ha? Sinadya man o hindi, nagloko na naman siya. Niloko niya tayo! Naniniwala ako sa tatay mo. Alam kong hindi niya sinasadya ang lahat at kahit anong mangyari, nanatili pa rin siya sa pamilya natin. Huwag na. Aalis na lang ako. Malaki na katraso ko sa pamilyang to. At hindi ko na kayang mas masaktan kayo. Huwag mong gawin yan, Jessie. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Kakalimutan ko ang lahat. Huwag ka lang umalis ulit. Please, dito ka na lang. Kami na lang ang piliin mo. Ma, hindi ka ba makaintindi, ha? Nagpapakatanga ka dyan sa taong yan? Manahimik ka! Kahit anong mangyari, dito lang ang papa niyo. Kahit anong sakit at hirap titiisin ko, wag lang siya mawala ulit. At wala kayong magagawa ko dito ang gabi ng decision kong patawarin siya! Isa lang ang natutunan ko sa relasyon ng mga magulang ko. Never beg to someone for love. Kahit anong mangyari, wag na wag mong ibababa ang sarili mo para lang sa katiting na pagmamahal. Kahit pa nalaman ni Mama ang panibagong babae ni Papa, hindi pa rin siya tumigil sa pagmamahal dito. Pinatawad niya at kinalimutan ang lahat. Nagalit din tuloy ako kay Mama. Bakit ba may mga taong handang magpakatanga para lang sa taong hindi naman sila kayang mahalin? Hinayaan ko na lang si Mama sa anumang gustuhin niyang gawin. Total naman, hindi siya nakikinig sa akin. Ipinagpatuloy ko na lang ang mga ginagawa ko. Trabaho, alak, babae. Dahil sa problema kong yun, nakalimutan ko si Krista. Nakalimutan ko na may tao palang nagmamahal sa akin ng tunay at handang gawin ang lahat. Maging masaya lang ako.
umiinom ka na naman. Nagka-problem kayo ng girlfriend mo, no? Wala kang pakialam, Andrea. Ano ba ginagawa mo dito? Tabi ka ng tabi sa akin. Eh kasi nga, nakita kitang mag-isa lang dito. Tapos, umiinom ka pa mag-isa. Kaya naisip ko na baka gusto mo ng kasama. Gusto ko mapag-isa, pwede ba? Ito naman, nagpapakipot pa. Anong gusto mo? Pilitin pa kita? Huwag ka nang mag-inarte dyan. Ito na nga ako eh. Ayaw mo pa. Please lang. Iwanan mo muna ako. O sige, ganito na lang. Hihintayin na lang kitang matapos dito and after that, I know a place. Hoy! Lumayo-layo ka sa boyfriend ko kung ayaw mong itapon ko sa itong alak na hawak ko, ah. Krista? Ikaw na naman, yung boring na girlfriend ni JJ. Ano naman ngayon ang gagawin mo kung hindi ko siya lalayuan? Feeling mo naman kaya mong gawing itapon sa akin yung... Ayan! Oh my gosh! How dare you! Sa susunod na makita ko pa yung pagmumukha mo, kumukulong tubig na yung itatapon ko sa'yo. Halika nga sa labas. Bitawan mo nga ako, JJ. Hindi pa ako tapos sa babaeng yun eh. Ano ba? Alam mo ba kung anong gulong ginawa mo sa loob, ha? Hindi mo kailangan gawin yung Krista, nakakahiya. At ako pa ngayon yung nakakahiya, ha? Sige nga, JJ. Sa ating dalawa, sino ang mas nakakahiya? Ang nilalandi na ng iba pero hinahayaan lang? O ako to na pinaglalaban ko yung karapatan ko bilang girlfriend mo? Kahit na. Sana kinausap mo ako na maayos. Ilang beses na kitang kinausap pero nakikinig ka ba, ha? Hindi. Ang ginagawa mo, papasok dyan sa kanang tenga mo at lalabas rin dun sa kabila. Para na nga akong sirang plaka sa kakaulit eh. Ano bang dapat kong gawin para tigilan mo na to? Konting-konti na lang kasi. Mapapagod na ako ng pag-intindi sa'yo. I'm sorry. Puro ka sorry. Pero hindi mo naman pinapanindigan. May papel pa ba ako dyan sa buhay mo? Nandyan pa ba ako sa puso mo? Mahal kita, Krista. Alam mo yan. May mga problema lang talaga ako ngayon. Pas kausapin mo ko. Sa akin ka lumapit. Hindi dyan sa alak mo at sa ibang babae. Girlfriend mo ko, hindi ba? Ang sabi mo, mahal mo ko. Pero bakit hindi ko maramdaman? Ganyan bang magmahal, ha? Sinasaktan mo yung mga taong mahal mo? Sinusubukan ko ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. At patawarin mo ako kung paulit-ulit kitang nasasaktan. Maiintindihan ko kung magdedesisyon kang iwanan na ako. Alam mo, mahal na mahal kita. Pero, pagod na ako, JJ. Pagod na akong intindihin ka. At dahil paulit-ulit ka na lang ganyan, uminom, mambabae, I don't think na kaya ko pa. I'm sorry. It's over, JJ. No, Krista, please. Magbabago ako para sa'yo. Huwag. Please, JJ. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo na ako. Mahal kita. Pero ayoko na. I'm sorry. I'm sorry, Krista. I'm sorry. Wala nang magagawa yung sorry mo. Kahit na mahal kita, mas mahalagang mahalin ko yung sarili ko. Alam mo nung nakita ko umiyak si Krista, si Mama yung nakita ko. Sa tindi ng galit ko, nagiging kagaya na ako ni Papa eh. Sinasaktan ng mga taong wala namang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Kuya, sa tingin ko oras na para patawarin mo si Papa eh. Kasi mas magiging malala lang lahat kung hindi mo pipiliin magpatawad na lang. Sa totoo lang, may takot na kasi sa akin eh. Takot na baka kapag nagpatawad ako, mabigo ako ulit. Na baka maulit lang yung dati at ayoko nang maranasan yung hirap na naranasan ko noon. Kaya nga, mas maganda kung ngayon pa lang magbago ka na. Alam mo, ang swerte-swerte mo nun kay Ate Krista. Alam ko. At inayahan ko mawala yon.
Panay ang sisi ko kay Papa dahil sa mga ginagawa niya. Napuno ng galit ang puso ko ng dahil rin sa kanya pero hindi ko na-realize na habang inuuna ko yung galit, nakakasakit na rin pala ako ng ibang tao. Sabi ko noon, kahit ano pa man ang mangyari, hindi ako gagaya sa kanya. Pero ano tong ginagawa ko? Doon, napaisip ako. Ayokong mawala si Krista sa buhay ko. Ayokong sukuan niya ako dahil noong mga panahong halos walang makaintindi sa akin, nandyan siya. Kahit ilang beses ko pa siyang nasaktan, hindi nabawasan ang pagmamahal niya. Muli ay nagbago ako and this time, paninindigan ko na. Ayokong magising na lang na isang araw, wala na ang lahat sa akin. Ikaw pala yan, JJ. Pwede ba tayo mag-usap? Sige, pasok ka. Salamat. May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Ako ang dapat humingi ng tawad dahil paulit-ulit na lang kitang nasasaktan. Niloloko. Hindi ko nga alam kung bakit sa kabila ng lahat, nagtagal ka sa akin. Ganun kasi pag nagmamahal. Pero lahat, may hangganan. Kaya nga nandito ako para ligawan ka ulit. Hindi ako sigurado dyan, JJ. Hindi kita minamadali. Ang hinihingi ko lang, isa pang pagkakataon. Chance na mapatunayan ko sa yung nagbago na ako at mahal na mahal kita. Ewan ko. Paano kung na-realize ko na hindi na talaga? Desisyon mo yun. Krista, mahal kita sobra. Nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko pinahalagahan yung kung anong meron ako. Galit ako sa papa ko kaya naghahanap ako ng saya sa mga walang kwentang bagay. At ang pinakamahalaga sa akin, pinabayaan ko. Hindi ko inalagaan. Nagsisisi ako. Mahal kita, Krista. I love you. Ayoko mawala ka. JJ, I love you so much. Hindi naman ako magtitiis ng ganong katagal kung hindi kita mahal. Pero I'm sorry. I'm so sorry. Ayoko nang bumalik sa ganong klaseng buhay. Ayoko na yung nanghuhula ako, nabubuhay sa pagdududa. Alam ko. At ayoko makampante na kapag nakagawa ako ng pagkakamali, okay lang sa'yo. Patawarin mo ako kung pinaliwala kita. Dahil sa galit ko sa tatay ko, hindi ko na malaya na nagiging katulad na pala niya ako eh. At ang mas masakit pa dun, ikaw ang mas higit na nahihirapan. Baka dumating yung panahon na may mahanap ka pang iba. Pero kung ako, I'm sorry. Ayoko na, JJ. Naiintindihan ko. Sobra-sobra na kasi yung nabigay ko sa yung sakit eh. Sa totoo lang, nahihiya na nga ako sa iyo. At ngayon iniisip ko na mawawala ka na sa akin. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi ko kaya. Kayanin mo. Kaya mo. Siguro, oras na din para hanapin mo yung sarili mo. Maybe, ang kailangan mo yung oras para sa sarili mo. Para maghilom yung mga sugat dyan sa puso mo. Baka hindi girlfriend yung kailangan mo ngayon, JJ. Kailangan mong hanapin yung sarili mo. Find that peace within. Kailangan mong mahalin yung sarili mo. I'm so sorry. Pwede pa ba tayo maging magkaibigan? Hindi naman ako nawala bilang kaibigan mo. Bata pa lang tayo. Best friends na tayo. Pero I think we need some time apart. Mali na yung relationship natin. Naging sanay tayo sa ganitong magulong sitwasyon. Give me time to heal, to be your friend. At bibigyan din kita ng oras para mag-heal ka rin. At siguro balang araw, pwede na tayo maging magkaibigan ulit.
I'm sorry. Ma, pwede ba kitang makausap? Oo naman, anak. Anong problema? Mukhang bago kang iyak, ha? Ma, Anak! JJ! Ano bang nangyari? nakita ko na kung gaano kaswerte si Papa na pinatawad mo siya. Kahit nagawa niya lahat yun sa'yo, naisip ko na Na? baka ako rin. Baka kailangan ko rin siyang patawarin para papatawad ko na rin yung sarili ko. Yun din ang sabi ni Krista. Anak, halika nga. Payakap naman. Ma, sorry din na. Sorry dahil hindi ko kayo inintindi. Swerte ni Papa sa inyo. Sabi ni Krista sa akin, oras at panahon ang kailangan namin para maging magkaibigan ulit. Sakit mo. Sobra. Anak, JJ, mahal ka ni Krista. Hindi man kayo ngayon, pero tama siya. Kailangan mo ng oras para maghilom lahat ng mga sugat dyan sa puso mo. Ma, Oh, anong problema? Bakit kayo nag-iiyakan dyan? Anak? JJ, na paano ka? Pa, Ano yun? gusto ko lang po sanang... Gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng nasabi ko sa'yo noon. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad Pa, dahil... hindi. Kailangan. Sorry po. Alam mo, anak, naiintindihan naman kita eh. Kaya nga kahit ni isang beses, hindi kita pinagtaasan ng boses. Kasi alam kong wala akong karapatan na gawin yon. Ako ang nagkamali. Ako ang dapat na magpakumbaba. Aaminin ko, matagal kong dala-dala yung galit sa puso ko. Pero, nakakapagod po kasi magalit eh. Nakakasawang magdala ng sama ng loob. Kaya, bakit hindi na lang po ako magpatawad, di ba? Ang mahalaga naman, yung ngayon. Maraming salamat, anak. Maraming salamat. Gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting ama sa inyo ni Gilbert. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Hindi pa po. At ako naman, gagawin ko ang lahat para tuluyan ng mawala yung galit sa akin. Salamat. Maraming salamat, anak. Minsan wala ka nalang ibang choice kundi ang magpatawad at lumimot. Habang tumatagal yung galit sa puso mo, mas lalo mong nakakalimutan kung sino ka talaga. Akala mo ikaw lang ang nasasaktan, pero hindi, dahil nasasaktan mo rin ang mga taong nasa paligid mo. Pinili kong patawarin si Papa dahil gusto ko nang makawala sa bigat na nararamdaman ko. Lahat naman ng tao may karapatang mabigyan ng isa pang pagkakataon. Nang magawa kong palayain ang sarili ko sa galit, naging maayos ang lahat. Naging mabuti akong anak. At si Krista naman, hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung ready na siyang balikan yung kung anong meron kami noon. Pwedeng as friends, at kung papala rin, sana yung mas malalim na relationship. Iniisip ko, sana habang nahahanap ko ang katahimikan sa puso ko, sana si Krista rin mapatawad at mabigyan ako ng isa pang chance. Sana maraming natutunang aral ang mga nakikinig ngayon sa kwento ko. More power po sa MOR. Nagpapasalamat, JJ. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo.
Dear MOR, Sariling Multo.